Hi Aries, ito na po ang inyong reading, Love Life, para sa darating na ito na bagong taon. Love Life for 2024, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang parating? Anong ganap? Anong kailangan yung marinig na mensahe para sa bagong taon na ito? Ito po ay para sa lahat. This is a general message. Maging ano pa man po ang inyong current relationship status, single, in a relationship, attached, or married. Okay? Pero, ayan. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Sige, unahin po natin itong cartomancy reading. O yung ginagamitan natin ng playing cards. Will be straightforward po sa ating reading today. Hopefully, para sa mga Aries ngayong 2024 love life, anong maiwan natin para sa kanila? Ayan. Gagalit ang cards. Live na live. Ayan, nagbabakal na naman. Pag sa intro talaga si Moonchild. Live na live po tayo ngayon. As usual, sa ating YT. Ganito na yung madalas nating setup. Okay, Aries. Love life, relationship. Anong mensahe ang maiwan natin para sa mga taong ito? Para sa mga Aries 2024. Love life ng mga Aries sa 2024. Ayan, may bumagsak na. Okay, so mag-spread lang po tayo ng ilan dito. At the center of your cards, the 3 of diamonds ay narito. 6 and 7. Okay. Okay. Okay, so, Aries, maring maramdaman mo to on the first quarter or sa ngayon pa lang, maring kasi andito yung ilang potential na hindi masyadong naging okay para sa ilan ang buhay relasyon. The Ten of Spades, Ace of Diamonds, is an indication. Ito hindi kailangan laliman, Aries. Kasi for some, maring naramdaman na ito or patuloy yung mararamdaman. Sabi ko nga, maring first quarter of the year ito, 2024. Andito yung feeling ng pag-move on or pag-let go. Or nakaramdam kayo, kumbaga, ng ito minsan nahirap i-mention ng ilang bagay-bagay ng pagpili. And this time, I feel with your cards, higit yung pipiliin. Maging ano pa man po ang sitwasyon o kinakaharap nyo sa inyong relasyon, pag-ibig. Okay? Parang nagalit si Moonchild dun. Pag-ibig. Hindi. Pero, andito yung pagpa-priority nyo. Or maybe isang message po ito na this year, alalayan mo naman din yung sarili mo. Yung ikaw rin. Okay? Yung ikaw naman. Okay, minsan, again, ang hirap i-mention ng mga messages. This is a general message. Just only take what resonate po. Hindi natin kailangan ipilit ang mga bagay-bagay. Pero something will end to make room for something new. Sabi ko nga, maaaring di naranas or naramdaman na ito somehow ng ilan ngayon pa lang. May ilang new beginnings na parating sa inyo. Pero bago yun, syempre pa, kaakibat nung simulain na ito ay yung ilang pagtatapos sa iyong buhay. Hindi kailangang laliman if in a relationship or married na kayo, matagal na kayo. Kumbaga, pinagtibay na rin kayo ng ilang pagkakataon sa inyong relasyon. Then, maybe isang indikasyon ito that andito pa rin, okay? Parang magsisimula pa rin kayo. Mayroong rebirth, may renewal ng love. May ilang something bago. Or maybe isang message to try something different naman, something new sa inyong pagsasama. Yung ganun, okay? Pero kung andito talaga kayo sa posisyon na ayun na, parang meron ditong mag-let go kasi merong decision. Ito, merong indikasyon, to be honest, for some na dumaan sa pain, heartache, heartbreak, or even third party, third wheel situation. Merong ilang miscommunication or even legal matters at the center of your cards. Hindi kailangan laliman, for some of you yun. Okay? May ilang malalim na sugat tayo nakikita rito. Ayun na, dadaan kayo sa pag-move on ngayong taon. At ito ay isang proseso, iba-iba po tayo ng paraan sa part na yan. Hindi kailangang madaliin. Pero ulitin ko, ano man ang pwede mong kinakaharap, pakiramdaman mo dito. Aries, meron niyang kapalit. Merong something, someone new. Golden pa nga, golden. Kumbaga, tumaan ka man sa ilang hindi pagkakaayos o hindi masyadong okay na sitwasyon, may ilang issue.
maring first quarter or second quarter na ito, mas maiintindihan mo na ang iyong sitwasyon. Okay? Mas makikilala, mas magiging aware ka na sa iyong pakiramdam. At mas malalaan mo na yung, kumbaga, masasabi mo sa sarili mo, kaya pala. Kaya siguro ganun, dahil ito. Para rin sa akin yon. I feel, Aries, with your cards dito pa lang, that you will encounter major growth pagdating sa iyong love life. Okay? Pagdating sa iyong commitment. Ayun nga yung awareness sa'yo. Or maybe isang message po yun for some of you, Aries, na tulungan ng sarili, syempre pa, na sumabay sa ilang pagbabago na ito patungo sa mga bagong simulain pa sa inyong sitwasyon. Okay? Okay, other messages is and Three of Diamonds, Aries. The Page of Swords. May ilang bago pa talaga. May ilang bago kayong mararamdaman sa inyong pagsasama. Kung kayo mga couples, married. Sige, add pa tayo. Medyo mailap ang cards. Ayan. King of Wands. Uy! Guys, the Three of Swords ay narito. Three of Diamonds at the center of your cards. Kita mo naman, may tatlong espada na nakatusok sa puso. Pakita natin sa live. Bumagsak ito sa Aries. Three of Hearts. Three of Swords. Kasi dito sa center, Three of Diamonds. Ayan. Kung ito man, Aries ay mag-apply sa'yo, no, na meron talagang dagok. Merong pain. Visible pain kayong nararamdaman emotionally, mentally. Hindi masyadong naging okay or magiging okay. Sa first quarter or first half of the year ito, ulitin ko, golden. Yes, meron ka mang pagdaanan, merong kapalit yan na mas maganda. Kumbaga, dito pumapasok yung karma. Especially kung alam mo naman na nagmahal ka lang, ibinigay mo ang lahat ng nasa wasto. Mapapalitan ito ng golden. Ace of Diamonds, Three of Diamonds. Nasaktan ka man, triple. Ayan ang balik sa'yo na kayamanan, kasaganaan. Para pumasok sa isip ko, ito, chismis, mga maritas, si Catherine Bernardo. Bilang siya isang Aries, kita mo naman, dumadaan siya ngayon sa ilang pagsubok sa love life. Pero ang kapalit nun, triple, sobrang endorsement. Ito, nakaganyan pala siya. Sobrang blessings, Ayan, Six of Wands, the Eight of Wands, patuloy na movements. Patuloy na patungo ka sa kasaganaan. Kayo, Aries, maging ano pa man po ang inyong relationship status. Again, ang ilan sa inyo, especially kasal na, or nasa isang relasyon na, meron kayong i-celebrate together. Something bago sa relasyon. Patungo pa kayo dito, maaaring merong ilang travel plans together. Mas mauunawaan nyo yung pagkakaiba ng isa't isa, mas magiging aware kayo. Pero for singles, at tumatayo ngayon sa sarili nyo mga paa, ayan, kayang-kaya nyo. Angat yung pagiging independent. Maaaring higit kayo mag-focus ngayong taon sa inyong mga buhay, karera, trabaho. Ayan, si Catherine Bernard. Chismis, ano ba to? Yung kay OG Diaz update. Showbiz update pala to, Moonchild. Hindi. Pero, ayun, ang ganda ng flow. Although, syempre, kaakibat nung hindi masyadong kagaanan ay yung ilang puot. Na very normal naman nating nararamdaman. Wala naman tayong control sa maraming bagay. Hindi natin masasabi ang panahon or itatakbo ng relasyon. Pero, itong issue na to, itong nararamdaman mo, ay palaging merong solusyon. So, magpo-focus ka definitely sa patuloy mong growth. Kung nasaan ay, alam mong doon ka, para doon ka. Yung deserve mo na posisyon, relasyon, patungo pa lalo sa ilang bagong simulain na pwedeng magdala sa'yo sa tagumpay. To be honest, ang ganda. Pagdating sa career, trabaho, I know love reading ito, pero may celebration. Or kung kayo'y couples na, meron kayong celebration together. This 2024. May travel. May patuloy na movement. May something positive. Okay? Okay, ma-add ko to. Relasyon, kasi napakalawak po ng usaping relasyon. So, pwede itong mag-apply if ever single, sa usaping pamilya, na-mention kayong ilang issue, money-related, possible yon para sa ilan, okay? Na very normal, pero kung pananatilihan nyo yung balance, yung pagpapasensya, at i-address nyo yung ilang issue na ito, na parang hindi masyadong okay, merong solusyon. Okay?
So, ano pa yung ma-add natin dito, Moonchild? First singles. Sige, balik tayo first singles. And ready to mingle naman. Sabi ko nga, may gold din. Someone new. Maring merong newfound love kayong maramdaman or makita ngayong bagong taon. Kung saan ay, ando na, parang this is something na mas pahalagahan kayo. Or this is someone, okay, na hindi lang siya love eh, pero may pagtulong doon sa growth mo. Kumbaga, patuloy na maaari kang ma-inspired palalo to take action. Especially kung meron talagang someone new, first singles, then aangat dyan yung inspirasyon at motivasyon na magpatuloy palalo sa life, at dyan hindi posible na merong tagumpay. I-claim na natin yan. Sige, add tayo ng ilang final words, advice para sa mga Aries ngayong taon. Aries 2024. Okay, may sumasama na dito. Power, motivation. Kaka-mention lang natin ng motivation. Ayan. Meron kayong power, Aries. Meron kayo. Nasa inyo yung control. Kung paano nyo, syempre pa, lahat naman tayo ay merong control. Pero, higit kayong aangat. Huwag kayo magpatalo if ever mag-apply man itong pain. O minsan napapangibabawan kayo ng emotional pain na hindi madali. Love and spark. Ay, ang dami pa. Beautiful. Love, spark, beautiful, and funny. Maaaring ito yung ilang qualities na pwedeng umangat sa kapareha. Mas angat yung pagkaganda ng inyong pagsasama. Couples in a relationship. Patuloy na merong spark. Ayan. And yung love, single man. Okay. Meron at meron kayong power. Nasa inyo yan. Power to love. Funny. Someone funny? Ba't bumagsak yan? Sige. Hingi pa tayo ng ilang advices. Final words para sa mga Aries. Ayan, may bumagsak na dito. In the near future, if you believe, meron pang magagandang posibilidad. May something new, something better na darating pa sa inyong buhay. Pag-ibig, relasyon, kung maniniwala ka lang din, pray. Ayan. Kung ano man itong na-vision mo or hinihiling mo sa isang relasyon, Aries, walang imposible. In the near future. Para sa inyo, may 2024 love life para sa mga Aries.